Sec and Chief, nabanggit nyo na limited na lang yung pinaggagalawan nitong iba pa nating mga hinahanap. Burado na ba o mabubura na ba natin sir yung angulo na labas ng bansa, si Pastor Kibuloy or kung sino man doon sa apat pa natin hinahanap? There's always a lot of possibility, no, na maaaring kung saan parte sila ng mundo. Ako may tanong lang ako, Secretary Abalos. Bago tayo magsimula sa discussion na to, inaahit mo ba yung kilay mo? Hindi, ako nagtatanong lang, bakit parang lagi nakataas? Tingnan mo, tingnan mo yung kilay ni Abalos. Ito, ito yung matinong tanong, ha? Hindi ako nanlalait, ha? Nagtatanong lang ako, kasi ganyan yung kilay ni Renzi. Yung Mocha Girl Renzi. Yung parang laging nakataas, laging parang, ba't ganyan ang kilay mo? Para ka nangingilay, ganun. Eh sabi niya, ano ka ba sir, ganun talaga pag babae. Yung kilay talagang kinukulayan yan, inaano yan talaga, inaahit-ahit patas ano. Diba? Ito, doon nakita ko to si Abalos, bakit kaya ganyan yung kilay niyan? Lagi nakataas. Hindi kaya ako nagtaka lang ako, normal ba yan? Nagtatanong lang po, walang halong panlalait, ha? There's always that possibility. Pero sa kasama yan sa pagiging artista. Mamaya meron tayong showbiz May showbiz balita tayo, ha? May showbiz. Gusto niyo ng showbiz balita? Unya-unya. May pag-uusapan tayo. Unya-unya. Nakikita sa ngayon, nandyan lang yan. Nandito lang yan sa Pilipinas. Nandito lang yan. Oy, alam mo pala ba't di mo makita? Kasi sabi niya, nandito lang yan, sigurado ako. Kung sigurado ka palang nandito, bakit di nyo nakikita? Hindi, di ba? Alam mo, yung kaya talaga, sorry Secretary Abalos, ito walang halong pambabastos I just wanna say this pero walang halong pambabastos to, with all respect, with due respect, sabi nga, with due respect Secretary Abalos, please shut your mouth, shut up. Hindi, sa tingin ko you should shut up kasi mali na naman yan yung sagot mo na nandito lang sigurado kami nandito. Paano ka nakasigurado? Di ba masasabi mo sigurado ka kung alam mo kung saan siya? Tama, mali. Di ba? Kaya ka nga sigurado kung nandito kasi alam mo kung nasan siya. Pwede mo sabihin na probable o probability nandito siya o malaki ang probability na hindi pa siya nakaalis. Di ba? Ganun. Kasi you're not sure. You're not 100% sure. So yun ang sasabihin mo, di ba? Malaki ang chances na nandito pa yan, di ba? Pero kung sasabihin mo, hindi, sure yan, nandito pa. We know na nandito pa siya. How would you know? Ikaw pa naman pala may alam baka naman kaya ka nag-raise ng 10 million na bounty sa mga friends mo, kung sino man yung friends mo, kasi ikaw may alam kung asan siya. Baka ikaw na rin na magturo kung asan siya. At yung bounty siya na rin mapunta. Di umano, Hindi ba po? Ako nagtataka lang Sabi mo, sigurado ka na dito. So alam niya kung asaan. Sure pala siya Sure siya bakit ganire Diba? Ay nako. At we will assure you this as what we've assured you before. Lumiliit na. Ayan parang 100% case close ni itong gobyerno to talagang yung gusto yung propagandista talaga tong gobyerno to Gusto nila yung itsura sa tao. Sigurado kami, nandito na yan, yung tapak. Ganun, tapos nakataas yung kilay. Pilipinas para sa kanila. Lumiliit na ito. Ganyan gumalaw ang pulis, ang military. Saka na matatago niyan, ang taong bayan pa. And it will only show one thing. Remember, ito po'y pugante. Ito'y hindi namin ginawang demanda ito, hindi. Ano
Siguro hindi naging trial lawyer itong si si Abalos. Hindi niya talaga alam yung salitang pugante, no? sa kanila at ang sala sa kanila ay napakasimple. Ito yung kasong child abuse, bata. Bata, isipin niyo yan. Bata! At trafficking. Yan ang mga kaso ng mga taong yan. Kaso, hindi ho guilty. Magkaiba ho yun, sir. Akusasyon lang ho yun. Akusasyon, sir. Akusasyon. Hindi abogado. Abalos para kay hindi abogado. Ang lahat ng akusado ay ina-assume muna natin na ito ay inosente. Hanggang ito hindi napapatunayan beyond reasonable doubt. Ano ka, para mong gusto? Alam mo ginagawa niya? Ginagalit niya yung tao. Oh, grabe talagang si Pastor Kibuloy nang-aabuso ng bata. Ganun eh. Di ba? Sir, kayo ho ba ay sekretary o husgado? Ako'y nagtatanong lang, ha? Sekretary po ba kayo o husgado? Kasi yung paggagano ninyo parang guilty na yung mama eh. Alam mo, ikaw na lang dapat ang mag-judge sa KOJC. Ikaw na ang pinaka-judgmental na tao na nakita ko. Di ba? Napaka-judgmental mo. Korte nga, hindi pa sila tinatawag na pugante. Korte yun, ha? Kasi may pronouncement ang korte. May mga jurisprudence dyan, ha? Jurisprudence. Na sinasabi ang definition ng pugante. Ikaw, hindi ka naman sa husgado. Sekretary ka, inyet, binabanggit mo, fugitive na. Makadiin ka. Ano to, sir? Anong meron? Hindi ako nagtatanong lang, ha? Bakit ba mainit ang puwet mo kay Kibuloy? Yung totoo. Hindi ba siya naging mabuting financier sa'yo? Sa eleksyon? O baka naman gusto mo siya maging mabuting financier? Kasi tandaan natin, ha? Hindi ko sinasabing siya to, ha? Hindi ko siyang sinasabing siya to. Pero sa mga vlogger nga, di ba, may AC/DC? Ano ibig sabihin? Ito, papaliwanag ko lang, ha? Hindi siya to, ha? Mga vlogger to. Sa mga vlogger, yung kilala nyo na, yung botsog na vlogger, di ba? Na inaakusa ng AC/DC. Oh, na ano yun? Attack, collect, defend, collect. So, papaano sila mga kolekta? Atakihin muna nila. Atake muna sila. Pak. Atake. Tapos, para tumigil siya, kailangan mo ng isang malupit na koleksyon. Oh, titigil na siya. Tapos, i-defend ka na ngayon. Kaya AC/DC tawag. Oh, di ba? Ang tanong, sa mga politiko kaya may ganyan din? Hindi, ako nagtatanong lang, ha. Kasi maaring posibilidad yan. Sa mga, hindi ko sinasabing si Abalos, ha. Hindi si Abalos to, ha. Hindi si Abalos. Baka may mga gumanyan kay Pastor Kibuloy, eh. Di ba? Baka may mga gumanyan na sinabi, Pastor Kibuloy, ididiin ko yung kaso mong patay na. Bubuhayin ko yung kaso mong patay na. Palalabasin ko talaga sa media na masamang tao ka. Unless, suportahan mo rin ako katulad ni pagsuporta mo kay Pangulong Duterte. Again, hindi si Abalos to, ha. Hindi si Abalos to. May mga ganyang kayang politiko ngayon. Tanong kaya natin sa mga taga kay OJC. Kaya lang kasi kung nakakausap ko lang sana si Pastor Kibuloy, yan isa sa mga tatanong ko, eh. Kung meron po bang nag-AC/DC sa inyo? O vlogger lang ang gumawa sa inyo nun? Uy, sino kaya yun? Uy. Yung dating mga tanso. Marvin Galpo, pero banat ba hinahanap si Kibuloy ng RTC? Ba't ayaw niya na magpakita sa RTC? Tanong lang po. Kasi ganito yan, ha. Maybe this is a legit o lehitimong tanong. Alam mo, meron kasi tayong mga iba pang legal
legal na hakbang na ine-exhaust ng kanyang abogado. Okay? Hindi porket may warrant, yun na yun. Okay? Pwede mo pang i-appeal. Etong mga abogado, meron pang mga ginagawang appeal. Para alam ko may mga motion for quash pa na ginagawa. Hindi ko alam ang exact explanation pero napaliwanag nila yan. Meron pa silang ginagawang hakbang para po maano yung warrant na yan. Una. Pangalawa, dahil nga po merong banta sa buhay ni Pastor Kibuloy. Ano po yung banta sa buhay ni Pastor Kibuloy? 'Di ba yung sinasabi niyang extrajudicial ano ba tawag doon? Parang kukunin o dudukutin ng Amerika para idalin sa kanila, 'di ba? Kahit hindi dumaan sa tamang proseso. Remember, ang pwedeng i-extradite lang ay yung naakusahan ng guilty, 'di ba? Hindi pa siya. At meron silang intel, ang KOJC may intel na talagang dudukutin siya. Ang unang tangka nga niyan ay yung pagpunta niya sa Senado. Hindi siya nagpunta doon, 'di ba? Ang hinala, ang kwento sa amin ni Pastor Kibuloy nung hindi pa siya nabibigyan ng warrant. Meron siyang nakuhang intel na pagsundo sa kanya, pagdating sa Senado, iho-hold siya doon, tapos ibibigay siya ng Senado at dudukutin siya doon ng US. Which is extra rendition, di ba? Which is hindi ito imposible. Bakit po? Ito po ay talagang ginagawa ng Amerika sa kasaysayan ng mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Actually, meron ng instance na ginawa yan sa Pilipinas. Yan nga daw yung kinagalit ni Pangulong Duterte na dinukot ng FBI, kung maaalala ninyo. Pero meron pa sa ibang bansa at mga matataas din mga matataas na mga opisyal na mga nasa gobyerno o may katungkulan na ginagawa ng Amerika yan. Yung extradition ay yung extra rendition na tinatawag. Kinukuha nila. Which is sa kanila, sa Amerika legal, pero sa Pilipinas illegal. Okay? I don't know why, pero yung mga ginawa nila ng ganyan ay wala ring explanation. Basta na lang nilang dinukot. How much more ngayon? 'Di ba? Na kung saan may mga sundalong, alam nyo ba ito hindi ko alam kung pwede ko to sabihin Basta pag kami nagtanong sa inyo mga taga-SMNI o KOJC, sabihin nyo na lang hindi sa akin ang galing Sabihin nyo na lang narinig nyo kay Boss Dada. Alam nyo ba na yung mga nakatira yung mga sundalong puti, saan? Sa harapan ng KOJC. Yung mga subdivision sa harapan ng KOJC. Doon ginawang barracks ng mga puti. Talagang meron silang plano. Kung meron plano sa'yo, ikaw ba ay susuko? Di ba? Wala na. Pag dinala ka na sa Amerika, wala na. Wala nang dyan. Wala ka na magagawa. Pag sinabi nilang national threat ka, pag sinabi, wala na. Anong hoy, Boss Dada? Basta sabihin nyo na lang, galing kay Boss Dada yun, impormasyon na yun. Hindi, di ba? Grabe nga ho ngayon ang panggig. Ito na nga lang Ito, Madam ba yun? Si Marvin Galpo. Sir, ito na lang Kita nyo yung ginawa doon sa isang hinuli na pangalan niya is Canada. Hinuli, di ba? Anong ginawa? Hindi naman pinaharap hindi nila pinayagan yung abogado na makasama. Which is sa batas natin, kailangan. Kaya nga 'di ba meron tayong Miranda rights, alam niyo 'yun, 'di ba? Yung Chito Miranda rights. Yung 'di ba? Alam niyo 'yun, yung Miranda rights na sinabing anything that you would say would be used against you, so you have the right to attorney. If you cannot provide a lawyer, will provide a lawyer for you. May paganyan-ganyan, 'di ba? Kasi nga matik po yun. Pag ikaw hinuli, hindi ka dapat magsalita. Di ba? Dapat yung abogado mo magsasalita para sa'yo. Ito, hindi pinaharap sa abogado. May discrepancy. Hindi nga alam kung saan dinala. Ayaw ipakita sa abogado.
So ibig sabihin nun, kung ginawa nila yun doon na wala na sa proseso ng ating batas o yung protocol, kaya nilang gawin yan kay Pastor Kibuloy. Baka mamaya pag-uli kay Pastor Kibuloy, bigla na lang mag-disappear si Pastor Kibuloy at sabihin tumakas. Tapos yung pala ibinigay na sa mga kano. Tama, mali? It's all possible. Why? We are living in a silent martial law.